The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some Pharisees came to Jesus and said, "Go away, leave this area, because Herod wants to kill you." He replied, "Go and tell that fox, behold, I cast demons and I perform healings today and tomorrow, and on the third day I accomplish my purpose. Yet I must continue on my way today, tomorrow, and the following day, for it is impossible that a prophet should die outside of Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you, how many times I yearned to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, but you are unwilling. Behold, your house will be abandoned. But I tell you, you will not see me until time comes when you say, 'Blessed is he who comes in the name of the Lord.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to feed on the truth about God. We want to know the truth about ourselves, our neighbors, current events. But in the church, our primary purpose is to know the truth about God, because this is the place, proper place, fitting place to think about God. That's why we refrain from talking to each other. We can do that after the Mass. It's our time with our friends. But in the church, it's time for God. So it's not good that we take the time of God. So proper time for God. That's why we focus on the thoughts of God. Today, we reflect on the second attribute of God, which is omniscience. Yesterday, omnipresence. And we remember yesterday that God is present everywhere, as a king is present in his palace. But in a very special way, the king is present in his room, so to say. And Jesus is present everywhere, but in a very special way, he is present in the Blessed Sacrament. That's why we go to the church, because the church is a place where we encounter, where we meet Jesus, because this is the proper place. This is the place where Jesus admits us or welcomes us. And it's a place where we place the altar, where we place our sacrifice, our offerings. And then God bless our offerings. And then we receive the offerings back. No longer a bread, but the body and blood of His only begotten Son. The bread of life, the bread of eternal life. So today, God is omniscient. He knows all things. The past, the present, the future of us, and also our inmost thoughts. That is in Jeremiah 27 verse 10. So balaan sang Dios ang aton nagligad. Sino sa inyo kadumdum sang inyo ginpamahaw sang Martes nagligad nga adlaw? Ang akon madumduman, ang nakautang lang sa akon, hindi ko malipat. Pero ang manugin suksok ko sang nagligad nga
pag-opisina ko, hindi ko madumduman. Meaning to say, selective ang akon memories. Hindi kaya sang akon knowledge ang mag-recall sang tanan nga nagkalatabo. Ginapili ko lang, so to say. Kung sa ginapili ko lang tungod tama ka maayo, o tama ka sakit, o tama ka laway, pero everything, balaan naton, hindi naton madumduman. Pero ang Diyos, ang iyang knowledge is infinite and complete. Past, present, future. Sino sa inyo may knowledge kung saan ako mapatay? Ako madumduman ko lang kung saan ako na birthday. Kaya ginhambal sa akon, ara sa akon baptismal certificate. Pero wala akong knowledge kung saan ako yung mapatay. So, limitado akong knowledge. Anong matabo sa Pilipinas after 50 years? Anong matabo sa simbahan after 3 years? You know that. Hindi kompleto aton knowledge. Makaplano kita ara sa aton thoughts. Pero thoughts does not necessarily mean actuality. Kagin panumdum mo, ay kakahulugan matabo ina. Ideas pa lang ina. Although mga realities nagalin sa ideas, pero hindi tanan nga ideas naga-real. Hindi tanan nga ideal naga-real. Pero ang Diyos may knowledge sa future. Nabalaan niya kung anong matabo sa imo. Hindi tungod nga kontrolahon niya ka. Kundi tama ka kompleto ang yan knowledge, do gahampang balasang chess, na kung namuning move mo, balaan niya na niya kung diin ka napakadto. Kung yes ka diri, balaan niya na niya kung diin. Kung no naman diri, balaan na niya kung na kompleto yan knowledge. Although nag-exercise kita sang aton freedom, wala siya nag-intra sa aton freedom, pero the moment na magliko kita sa tuo, balaan niya na niya kung ano tong padulungan. Amo ng knowledge sang Dios. Hindi niya nga knowledge nga controlling. Sa nature, control. Pero sa may mga free will, kaangay sang tao, hindi control, kundi condition. Nga kung himuon mo ni, amo ni matabo sa imo. Anak, tanduga bala ang kalayo, balaan ko nung matabo sa imo ay, masunog ka. Condition. Kung hindi mo pagtandugo ng kalayo, balaan ko na nung matabo sa imo ay, hindi ka masunog. You see? So kung makapakasala ka, balaan ko din ka makadto ay, impyerno. Pero kung hindi ka mapakasala, balaan ko na kung hindi ka makadto ay, langit. Pero gina-exercise mo ang imo freedom. So ang knowledge siya, for knowledge siya, hindi control, kundi condition sa aton kabuhi. So masiling ka mo, kung balaan sang Diyos nga sa impyerno, nako, tanigin punggan niya Hindi amo na ang knowledge sang Diyos. Ang knowledge sang Diyos naga-respect sang aton freedom. Pero klaro sa iya, kung pilion mo ako, kaluwasan. Kung hindi mo ako pagpilion, damnation. Balaan ko na kung din ka matabo, bing ka makadto. Kung di ka magpili sa akon, impyerno. Kung pilion mo ko, langit. Klaro. Pero depende sa imo kung anong mo pilion. Pero balaan na sang Dios kung din ka padulong the moment na magpili ka sang imo aksyon. That's the knowledge of God. So hindi siya control. Again, control sa mga wala freedom, meaning nature, balaan niyang adlaw, ang bulan, kontrolado. Pero sa tao, hindi niya makontrol. Kaya gintagaan niya free will. Ginresguhan niya ang tao, may free will. Pero may knowledge siya tungod the moment nga amuning pilion mo sa imo kabuhi, kay choices ang kabuhi, balaan niya na kung anong next move posible nga mahimo mo. Aton sa chess, abanse kita 5 steps ahead. Ang Diyos, thousands and millions of steps ahead. Balaan niya na kung din padulong, kay kilala niya kita.
complete ang iya knowledge, kay balan mo, hindi siya yaya, ang iya eyes, diri lang limitado, kundi ang iya vision lapad. Kita ninyo ang drone, galupad sa babaw. Complete ang knowledge siya. Mean to say, hindi man complete, analogy lang. Kita iya kung din padulong ang salakyan. Pero kung ikaw nagadrive sang salakyan, hindi ka kabalo kung di na to dito. Ano tong sa punta? Ano to? May pilas to? Dead end to? O ano to? Pila to ka, kasangasang kasada din na to, patuo to, pawala. Pero ang Diyos, tungkol sa babaw siya, kakita siya. Mas makakita siya. Mas kilala niya, basala na, mas wide, mas universal ang iya scope sa pagtanaw sang imo kabuhi. Kaya ang imo iya, limitado ka lang diri sa duta. Siya ya, kita iya, ang terrain, ang map, kung diin ka padulong. That's why kung magsiling siya, stop. Kag ginasadya siya nga stop, hindi pagsigiha, kay balaan niya na, wala ka to padulungan. Pero kung sigiha, bala, kanagahambal ng Holy Spirit, stop. Hindi pagsigiha na, kay kung sigihon mo na, madamage, kagid wala na to padulungan. Hindi ko, may freedom ako. Ako niya akong pangabuhi, ako niya pagusto. Okay, go ahead. And then hinulsol ka. Kay nagtalang ka na, kag naubos na imo gasolina, kay dito kaya imbes tani nga diri nagambal lang Dios diri sa pihak. Andi diretso kuya kay nami di. Okay, go ahead. Amo man na sa kabuhi personal sang tao, bisan sa barangay, bisan sa nasyon, bisan sa parokya, bisan sa world events, kung maghambal ang Dios, kag may guide na, tapos hindi iyang mga leaders, kag dalon kita tanan didto karon, di na ano abito. Kay wrong ang ila desisyon. Tapos mahambal sila, no amo niya desisyon, pag gusto kami, yes. Pero responsibilidad nyo, nga dalon nyo to tanan-tanan do karon nga tao sa inyo gusto. And then pag abot to, ay, sorry, sala kami. Aprobahin nyo bala ng civil union? Sige bala. Aprobahin nyo na kung di na padulong. Tapos, ay, sorry. Ano kay ano mo na di mo na mapunggan, nag-create ka na sa culture, lifestyle. Gin-approve mo yung behavior. Tolerate lang, hindi pag i-legislate. Tolerate mga behavior nga gina-tolerate. Pero i-legislate mo, tapos pagsala mo, ang next generation, masiling, di sila man nilang legislate, ti sorry, why kami kabalo. No na lang na karon. Tungod nag-alam pa kamo sa Dios. Gahambal ang Diyos, thou shall not kill. Alam ba kamo sa Dios? Hambal ang Diyos, thou shall not steal. Alam ba kamo sa Dios? Thou shall not commit adultery. Alam pa kamo sa Dios. O ka nag-alamunan ng susyudad ta o punggi nyo. Amo ng knowledge sa Dios. That's why nami may mga bagay ng behavior gina-tolerate pero wala gina-approve. Gina-tolerate ko lang na galapta ka sa balay kag ano. Gina-tolerate lang na. Pero hindi mo paghambal, sige, approve ng paglapta sa balay. Well, you don't approve it. You understand it. Kaginatagaan mo lang allowance. So nakita na nangadaan sa Diyos, kagkadamo sa mga failures ng tao, personal. Ako may mga failures, ako laugin sunod ang Diyos. Laugin na sunod siya. Hindi gid man tungod sang mali siya nga naga-disobey ako, kundi isang weakness. Kaya posible hindi mo masunod ang Diyos tungod, hindi nga wicked ka, kundi weak ka. Hindi nga wicked. Hindi nga may mali siya, ka nga lain ka nga tao, kundi nga weak ka lang. Wickedness and weakness. Di kung weakness, pangayo ka strength. Kung wickedness, di hinulsol ka kang magbalik sa Diyos. God also foresees evil, but man must not thereby constrained to do evil.
kita yang evil. Pero tungod may freedom ang tao, hindi pag-violate ang freedom sang tao. It is just as if we see from a distance a man who is committing some crime. From a distance, dito hindi mo dahil mahingagaw. Basulon mo ang Diyos siya kay ti nag-amuna ni kita. Ti ma-Diyos ka, way mo ginpunggan. Imo na iya. Gintagaan ka na sang 10 Commandments. Gin-violate mo. Tapos ang ma-realize mo nga ma-damage mo imo kaugalingon. Basulon mo yang Diyos. Nga gintuga-tuga mo pa ko. Ay, muto ko no. Gintuga ka may freedom. Tapos gingamit mo freedom. Kontra sa iya. When God foresees that some man will be lost forever, God's foreknowledge is not the cause of man's damnation. The physician foresees the approaching death of his patient, but his knowledge is not the cause of man's death. So, matibalaan mo mga sa impyerno na nga, way mo ginpunggan? No. Do pareho ka lang naghambal sa doktor, nga tibalaan mo na ganyan mapatay na, wala mo ginpunggan? No. Ang knowledge ng doktor nga mapatay ka is not the cause of your death. Panigarilyo mo yung cause ng death, hindi mo pagbasulo ng doktor. Balaan sang doktor, mapatay ka after 3 months. Pero his knowledge is not the cause of your death. Just as God knows what will happen to us, but his knowledge is not the cause of our sin. Amo na ya. Dahil may mga tao gabasol sa Diyos na balaan mo gali may bagyo, wala mo ginpunggan. Balaan mo gali may gera, wala mo ginpunggan. The knowledge of God does not stop the war. It does not cause the war. It's your greed. It's your sin that causes the war. Luwas dira kilala sang Dios ang aton self, hindi lang gakatabo sa gwa kundi self. Balaan sang Dios, o ara naman kamo gapanumdum naman kamo lain, Simon, ano naman na dumdum mo da, ari ay tuduan ta ka palapit. May duha ka anak, tatay nila. May magulang, may utod, ang manghod ging kuwayaya, prodigal son. Balaan ni Jesus sa heart. Balaan niya si Peter, gin-predict niya, Peter, ang weakness mo tama ka gid. Hindi pa magdalaok ang manok sa third watch, sa 3 times. Deny mo ako. Hindi ako mag-deny sa'yo. Kilala ko ikaw, Peter. Balaan ko imo weakness. Judas, gin-attempt pa ni Jesus. Judas, hindi pagtumana, hindi paghimua. May freedom si Judas mo. Hindi ito yung program sang Diyos nga si Judas. Kung dito si Judas siya, iban guro to nga tao. Pero si Judas siya nag-admit kay Satan sa iya heart. O siya gingamit. Kung naghambal si Judas ang no, lain to guro nga tao kung sino to magamiton naman ni Satanas. Pero wala to siya ginpilit sang Dios. Kundi siya ang nagpagamit kay Satanas. Ulihing attempt ni Jesus, gintagaan niya pa sang tinapay. Friend kita Judas. Exercise ang imo no. Pagkatapos sinudlan na gid siya sang panulay. Pagkaon niya sang tinapa, sinudlan na gid siya sang panulay. That's why in communion does not mean nagasulod ng Dios. Kung hindi ka takos kag malain nimo panulay na masunod sulod sa imo. Munang knowledge sang Dios. Gintuman gito yan ni Judas. So dito yung program. Balaan sang Dios ang kondisyon niya kung sino nga tao si Judas o kung sino ang magbaton sa sining kondisyon ni Satanas will be the son of perdition. Kag si Judas. So, gin-program si Judas, wala. Gin-exercise ang freedom niya. Sorry, kay siya ang nagbaton sang imbitasyon ni Satanas. Of course, may knowledge ang Diyos. Nga bisan ang pang himuon mo Judas, madaog gihapon ang Diyos. Daog gihapon. Kaya ma-resurrect siya gihapon. On the 3rd day. God knows all things, and when one day bring all hidden things to light. Sa last judgment. That's why yung tanan natin nga ginatago,
nga wala kabalo, bisan na nga ton pinakasuod nga abyan, bana asawa niyo, bisan pakita sang Dios sa pila ka adlaw. Sa last judgment, wala sang matago nga hindi mabuyagyag. Tungod na record sa iya mind ang nagtabo sa imo kabuhi. So ano ang epekto sini? Lord, thank you. May knowledge ka sang tanan, complete. Pero gintagaan mo kami free will, kag kung diin kami kadto may knowledge. Nag-remind mo kami, anak, balaan ko na matabo, amo ni himuon mo, late ka magbugtaw, late ka sa eskwelahan, balaan na. Okay. So, tadlunga, andi ko na. Pero ginatagaan pagid kami sang paghinulsol sa kalibutan, balik anak, o sige atras, o tadlunga diri, o lain ng path, hindi ka tuha, yung path. Okay. Naglisa ka naman, balik sa path. Thank you Lord, kay may conversion, kay may paghinulsol, may tsansa. May tsansa pa kami ya magbalik, ang anghel wala mo na ginhatag sa ila. Kasala sila forever na. Kami, pila kami kasala, 100 times. Basta may paghinulsol sa kalibutan, tsansa pagigahapon kami. Thank you. Naintindihan mo ang amon weakness. Kung kayo sa amon wickedness, tagaan mo kami sa paghinulsol. Pero tungod balaan mo, what is best for us, nagasalig kami sa imo will, sa imo word, kag sa imo timing sa amon kabuhi. Because you know everything. You know my heart, you know our heart, you know what is in store for us in the future. But you do not fail to remind us, give us instructions para ma-exercise namon ang amon freedom. Your knowledge of us does not violate our free will. Ever respectful ka. Pero kung makasala kami, gina-remind mo kami. Kay palangga mo kami. Amen. We implore your mercy, Lord, that this, our prayer, may cleanse us of our faults and prepare us for eternal life. Through Christ our Lord. Amen.